latest update ngayon sa kaso ni Senior Aguila at ng iba pang SBSI leaders. Kaawa-awa at hirap na hirap ang nagiging kalagayan ngayon ni Senior Aguila, Janet Ahok, Mamerto Galanida at ng iba pang SBSI leaders sa kulungan sa Senado. Sa latest update ngayon, ng tunay na kalagayan nila sa kulungan ay sobrang namayat at hindi halos makakain sa sobrang stress sina Galanida at Aguila dahil sa malaking dagok na dumating sa kanilang buhay. Patong-patong na kaso kasi ang kinakaharap nila sa ngayon. Ilan lamang sa mga ito ay child abuse, kidnapping, violation of human rights at marami pang iba dahil sa dami na mga ebidensya na lumalabas laban sa kanila. Sa update ni Ma'am Dayan, narito ang sinabi niya sa tunay na kalagayan nila sa kulungan. Aniya, mukhang nahihirapan ka na, Mamerto Galanida. Di bali, malapit ka nang malipat sa bilibid. Kay Jerens, mukhang pumayat ang masibang mapagkunwaring isang dilobyo sa bayan ng Socorro. Kaunti na lang ang nalalabi sa inyong pagiging malaya. Sana balang araw mahiya naman kayo sa pagmumukha ninyo. Ipagdarasal ko na hindi ka mailagay sa death row. Dadalawin kita sa inyong piitan. Promise. Ito ang naging pahayag ni alias Dayan sa kanyang Facebook post. Siya ay dating membro din ng SBSI at naging biktima ni Jerens Kilario e Senior Aguila. Narito din ang kanyang naging pahayag sa kanyang Facebook Live kamakailan lamang patungkol kina Mamerto Galanida at Senior Aguila. Panoorin po natin. Tignan nyo ang itsura ni Mamerto Galanida na used to be mayroong taga-prepare ng kanyang pagkain. Merong taga-luto. Merong lahat na naka-catered sa kanya. Ngayon, tignan nyo ang higaan nila. Magiging worst pa yan. Napakagandang higaan for the kulungan. Ang ng Zainate, Pero pagdating nila, pag sila ay nahusgahan na, matitikman nila ang bait. Doon na sila siguro pag sila ay nakakulong sa piitan ng mga preso talaga, doon na sila siguro magsisi. Doon na nila sabihin na sana kami ay nagsalita na lang ng yung totoo. Kami ay nagsabi na lang ng totoo nang hindi kami maging ganito. Wala naman walang ibang hiniling ang mga tao, ang mga biktima na kayo ay magpakatotoo. Siguro naman kung kayo ay nanghingi ng aumanhin at sorry, siguro madali silang kausap, pero ang yayabang nyo kasi. Pinagtatawanan pa ni Mamerto Galanida nung in-interview yung ating mga biktima na si Randolph at si Jackie. Yeah! Now they can get their own rope to hang themselves. How about now, Mamerto Galanida? Anyari dong? Anyari. Si Jerens ay isang kriminal. Hindi mabilang yung mga taong pinatay niya. Hindi mabilang. Pinatay niya, bakit? Dahil bawal. Pinagbabawalan niya mga tao na dalhin sa hospital al panganak. Pag nanganak, dalhin ang buntis sa hospital at doon manganak. Pero hindi. Siya mismo mag-offer, siya mismo magsuot ng scrub para siya mismo ang mag-surgery. Siya mismo ang gagawa ng C-section. Buti na lang talaga. Ang Diyos ay hindi pa gustong kunin at patayin ang buntis na si D.B. Lasala. In-stop siya ng doktor doon sa loob, yung undergrad na doktor na si Gladys. In-stop siya. Buti nakinig. Minsan ang yabang-yabang niyang butanding na yan Ang yabang-yabang. Susundin niya, wala siyang pakialam, wala siyang pakikinggan kundi siya. Buti na lang. Pero guys, ang dami niyang pinatay. Mga bata. Mga batang paslit. Hindi pa natikman kung ano ang buhay.
yung aking pamangkin. Ako'y talaga naman, last night hindi ako nakatulog. Hindi ako nakatulog dahil alam ko na namatay yung aking pamangkin, pero tinago sa akin. Pilit na tinago sa amin. Pero nalaman ko din. Pero iba pa rin pala yung maririnig mo lang kisa sa makita mo. Yung aking mga naririnig, nakita ko na yung libingan niya. Nakita ko yung libingan ng aking pamangkin. Hindi pa nilagyan ng kapanganakan niya. Walang petsa, mga kaibigan ko. Walang petsa sa kapanganakan at walang petsa sa pagkamatay niya. Guys, 3 weeks old. 3 weeks old. Pero ang kwento ng kapatid ko is napakagwapo. Napakagwapo. Alam niyo kung hindi lang sila namuhay doon, hindi lang sila nakatira doon, hindi mamamatay ang aking pamangkin. Hindi mamamatay. Ang gwapo-gwapo pa naman sana. Ang gwapo-gwapo talaga. Pero hindi Kinakatuwa nila dahil na diretsyo na daw sa sa langit. Yes, isang paslit, of course, diretsyo sa langit. Pero, ang tanong, dumiretso kaya? Hindi kaya andyan lang palakad-lakad sa para kayo ay kumbinsihin din na kayo ay umalis na walang langit. Ang langit ay hindi sa kapihan. Wala. Ang kapihan ay kulungan. Ang kapihan ay isang Bartolina. Ginawa kayo mga sinungaling. Ang pagsisinungaling ay isang mortal na kasalanan. Mortal.